Masa, Aljo Bendijo sa Sige. Straight to the Usapan Point. natin ito mamaya ha. Ito pong panibagong scam na muntik nang mabiktima inyong likod. Bida. Well anyway, dito muna tayo sa BARM election at update sa campaign donor ng mga kontraktor with Attorney John Rex Laudianco at tagapagsalita ng COMELEC Attorney Laudianco. Magandang umaga po. Po, Sir Aljo, sa lahat ng taga-subaybayan at straight to the point po. Ano po, hingi lang kami ng update, Attorney Laudianco, sa nalalapit na BARM election. Tama, tinutuluyan na pong sinuspinde ng COMELEC ang paghahanda po dun sa BARM elections dahil nga po dun sa temporary restraining order na inilabas ng Supreme Court at kailangan po namin tigilan ng paghahanda dahil kailangan po namin igalang ang desisyon nito ng Supreme Court. Ngunit kami po ay liliham sa Supreme Court dahil nais po namin alamin yung po bang pagpapatigil sa implementation ng Redistricting Act o yung BAA 77, kasama po bang pinapatigil ang halalan? Doon po kasi sa kalatas na natanggap namin, wala pong binanggit patungkol sa halalan. Kasi nakalagay ho sa mga balita ngayon, sinuspindi lang ang paghahanda for Bangsa Borough Parliamentary Poll. So ngayon, malinaw na ho, wala na ho talaga eleksyon. Hindi pa po natin masabi dahil nga po yung pinapatigil po yung implementation ng redistricting. Kung matatandaan po natin, Sir Aljo, para sa October 13, hindi po in-implement ng COMELEC yung BAA 77 na pinapatigil ng Supreme Court. Kaya po kami magtatanong, maghihingi ng paglilinaw, ito ba ang ibig sabihin ba nito? Yung October 13 elections na nakabase doon sa original na batas ay hindi na din namin itutuloy. Kami po hihingi ng paglilinaw dyan. Okay, so ano po magiging implication ho nito? Nakahanda na ho sana lahat ang COMELEC ho dito. Tama po kayo. Ang gagawin na lamang po namin ay training ng mga electoral boards at yung po deployment na pinigil nga po namin. Dahil otherwise po, baka masayang ang lahat ng efforts ito. Inaasahan po namin na sa paghingi namin ng paglilinaw sa Supreme Court, madalian po mailalabas ito. Nang sa gayon, kung kailangan ituloy, may sapat na panahon pa kami para ipagpatuloy. At kung talaga naman pong malinaw na sasabihin ng Supreme Court na hindi na pwede ipagpatuloy, pansamantala, talagang ititigil na po namin ang mga paghahanda ng tuluyan. Okay. Alright, what if ang TRO po ay malilift? Kaya nga po, yun po yung inaasahan natin. Pag nalift po yung TRO, kailangan po namin pagpatuloy yung aming paghahanda para sa eleksyon. Yun nga lang po, kailangan namin tanggapin. Medyo challenging po ito dahil napakalapit na po ng October 13. Ngayon po ay September 18 na. Wala nang isang buwan para magawa po namin na madala lahat ng gamit, lahat ng balota, paghahanda at training po ng ating mga electoral boards. Okay. Kahapon ho may balita from Senator Erwin Tulfo, may iba po ako, Attorney Laudianco, nananawagan sa COMELEC na i-require ang mga kandidato na mag-submit ng psychological clearance and medical certificate bilang parte ng kanilang assessment prior to being allowed na mag-participate sa halalan. Ano po reaksyon ng COMELEC dito? Napakaganda po nito kung ito po ay maisa sa batas. Kailangan lang po natin tandaan, ang COMELEC po ay tagapagpatupad ng batas. Doon po sa Dangerous Drugs Board versus Commission on Elections na ipinatupad namin noong 2012 at 2013, ang negative drug testing requirement sa lahat na magpapasa ng COC. Sinabihan kami ng Supreme Court, walang kapangyarihan ng COMELEC magdagdag ng requirement. Ngunit kung ito po ay maisa sa batas, susunod po kami dito sa Commission on Election. Okay. Dito naman ho sa final party list seat, proclaim na ang Gabriela Women's Party. Tama po, kahapon po na-proclaim na po sila at sila po ay pwede na mag-oath of office at mag-assume as the 64th na sitting party list po dyan sa House of Representatives. Wala na ho yung isa, yung Duterte Party List, Youth Party List. Hindi pa naman po dahil hinihintay lamang po namin maging final at executory decision ng COMELEC. Alam din po namin na naiakyat nila sa Supreme Court ito. Hanggang ngayon naman po wala pang TRO. So kung after 30 days po walang TRO, magiging final ang decision natin at magre-recompute ang COMELEC para malaman po namin sino ba ang uupo dito. May madadagdagan ba dun sa dating dalawa, magiging tatlo, yung isa magiging dalawa, o huhugot mula dun sa dulong mga party list sa baba para mapunukan yung tatlo. So, si Sara Elago, tama ho ba? Sara Elago. Siya po ang first nominee ng ng Gabriela. So, siya po ay magte-take ng oath dito po sa bagong speaker na. Tama po, sa House of Representatives na po siya. Okay, hingi lang kami ng update din doon po sa inyong pagsisiyasat sa mga campaign donor ng mga kontraktor.
Nung pong nakaraang linggo ay sinubukan namin isilbi personally kay Mr. Lubiano ang show cause order. Unfortunately po, dun sa building kung saan nakalagay ang address, hindi po pinapasok at hindi tinanggap ng gwardiya. So nung lunes po ng umaga ay pinadala ang show cause order sa pamamagitan ng registered mail. So pag nag-confirm po sa amin ng Philippine Postal Corporation na natanggap na ito sa pamamagitan ng return, eh bibilangan namin siya ng 10 araw at pagkatapos po nito, kung wala siyang isusumite sa amin na tugon, eh magdedesisyon po ang aming investigative panel kung sabay tutuluyan ng kasuhan ng formal o hindi. Okay, balikan ko lang ho itong BARM election. Wala ho bang perang nasayang ho doon? Dahil ngayon, wala po. Wala naman po kaming nakikita kung ipapagpatuloy din po ng Supreme Court eventually. Pero kung ipagpapatuloy po yung pag-implement ng Bangsamoro 77, BA 77, eh ang mangyari po niyan, magpapalit tayo ng balota. Kailangan namin magpalit ng programa, magpalit ng balota. Yun lang naman po nakikita namin maapektuhan dito. Ano ho itong BA 77? Again, attorney? Yung po kasing sulu, kung matatandaan ninyo, Sir Aljo, ay tinanggal na sa BARM. Meron pong 7 seats ang sulu dyan po sa 32 seats ng legislative districts dyan po sa parliament. Ang nangyari po kasi yung 7 sa pamamagitan ng BAA, Bangsamoro Autonomous Act 77, ay niredistribute nila. So idinagdag po dun sa mga ibang lalawigan na naiwan. Eh hindi po namin na-implement yan dahil naisabatas po nila yan last week ng August. Despite the fact na hinihiling namin na sana isabatas na kung may balak sila as early as April, May, June, July. Eh last week ng August po masyado na pong huli para yan ay implement namin. Yung may mga na-print na mga balota? Kumpleto na po ang 2.2 million na balota na na-imprento po. With these changes pag magiging na ito, final and executory na, so masasahin ho yung mga balota. Eh yan po nakikita namin kung eventually ang magiging desisyon ng Supreme Court ay valid ang BAA 77. May mga pagbabago po kasi dyan sa ating districts. Yung dati po mga distrito ay medyo nalipat-lipat. Kaya nga po hindi in-implement ng COMELEC yan dahil masyado nang maikli ang panahon para baguhin namin ang balota, tumanggap ng COC at yung po i-reprogram yung ating pong software dyan. So hindi na magagamit ho yung mga balota? Kung sakasakali? Kung talaga pong uutusan ng COMELEC na BAA 77 ang ipapatupad, hindi na po natin magagamit po yan. Magkano ho? Mga ilang milyon naman ho yun na sayang? Hindi wala lang po akong pagtataya dito, no? Pero less than 20 pesos naman po ang per ballot po dyan. Okay, thank you po, Attorney John Rex Laudianco ng COMELEC. Good morning po. Maraming salamat po. Si Aljo Bendijo sa DCXL News. Okay. Nakatanggap ba kayo ng tawag nito? Meron akong picture dito eh. Dahil ayusin lang natin to. Isad natin ito dahil nag-ingat to tayo at marami hong mga kawatan ngayon. Nagkala to ngayon sa social media. Jen, sisend ko sa iyo Jen pakita natin ito sa ating mga kababayan. Muntik ko nang i-click yung link. Ayan dyan, send ko na sa Viber. Huwag mong i-click yung link ha.